Sorry, it's DJ. Yo, what is up mga kapulido, Genix Motor Parts. Mag-tutorial tayo ngayon kung paano mag-install ng Koso Digital Speed Meter. Sana all na lang may pambili. Ganda na ito. At unboxing na natin to. Unboxing. Sana all na lang talaga may pambili ng ganito. Meron siyang harness o drain plug. As temperatures. Ito harness. So walang ganito dito sa amin eh. Yan o. Panis, Asia. Panis yung digital ni Asia. Yun yung mountings niya, same lang sa stock compare sa mga ordinary or local ano. Yung local kasi hindi man match yung ano niya eh, mga mounting eh. Yung ayan, kung dudog na yan, titignan eh, yung mountings is parehong pareho. So plug and play siya doon. Yung speed meter gauge, plug and play nito dito. Ayan, sakwan. Check ko na lang yung instruction mamaya kung anong sinasabi niya sa color coding ng wire. Yo, bale kung medyo kabisado na yung wiring is madali lang siya kasi lalo kung kabisado na yung color coding ni Mio. So ito extension to ng wire papunta sa kanyang temperature gauge. Bale ang temperature gauge niya is mapapasok sa kanyang drain plug. Bale ito isakto doon sa drain plug pag tinanggal. So ito design talaga siya pang Mio Sporty. Tapos ito socket is direct na lang. So plug and play dyan. Tapos medyo baka maguluhan yung iba, pero kayang kaya naman. So kung kabisado mo yung color coding tulad nito, ito socket niya is plug and play dun sa ano niya, original socket. Tapos ito kung babase tayo sa wiring ng preno, ay wiring is brake light switch to. So pubunutin mo yung original tapos papasok to, connect ulit. Tapos ito ang titignan, brown red, papunta siya sa ano, susian siya. Okay, ito sa starter. As may diode siya natatago doon. Yun. Itong yellow, papunta to sa ano, sa high beam. Yung dalawang socket. Itong brown, papunta sa positive. Ignition switch. I-update. Bali yung sa brake. Kunain na natin to para sa brake light switch. Ayan, meron siyang sense para sa brake light, kaya tanggalin mo lang to tapos ipasok mo tong kasama. Then yung isa pang socket para sa selector ng mode, ito rin, pag-ibalayin lang tapos may bagong socket na. Pero kasi siyang diode dito para sa settings. High beam dilaw, ayan, para may indicator ng headlight high beam. Yung malaking socket is plug and play naman na. Tapos yung pula napupunta sa susian, nag-direct na lang ako dito para mas mabilis kaysa magtanggal pa tayo ng dibdib. Tapos yung kanyang temperature sensor is pinagapang na pababa. Saan na yun? Eto na. Bali tap lang natin to sa kanyang temp gauge. Yan. Ayan. Ayan. Ito nakasulat AF, malamang AFR siguro to, air fuel. Tapos itong wire is pinagapang na papunta sa drain plug. Ayan na, nakalagay na. Ayan, safety lang dapat para magtagal. Switch na natin yan.
Yung. So yun ngayon doon sa starter. May problema siya kanina kasi bago yung wiring ng starter is hindi na standard. So binalik ko muna sa standard para gumana. So press ko yung starter, nagbabago yung mga mode. Ayan. Ayan. So basahin nyo lang yung manual niya para malaman kung ano yung mga ano niyan. So yun, signal light. High beam. Yun, halos plug and play lang naman mga kaprito. Buuin muna natin to. Yung bali yung para sa RPM niya, ito kulay brown. Tapos meron niyang package na blue na wire. Mahaba yun, bulat-latin nyo lang. Then pagkapangin nyo pupunta dito, ilalim, matatap siya dito sa kanyang pulser. Blue. Yun. So maya sarado. Yo, rotation na natin saglit lang. Ayan. So ayan, working. RPM speed meter. Yun. Ayos na po ang ating ginawa. Sana po may natulungan itong video na to. Sa mga nakatulong po dito sa video, ay sa mga natulungan ng video na to, maaari niyo pong like, share ang ating video. Salamat po sa panonood mga kapulido. Always, pulidong gawa at Genrix.